So, kumusta mga ka-Noisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Philippine Noisy. So, ngayong araw, usapang WPS na naman tayo mula kay Boss Balita TV. Meron itong pamagat na barko ng China butas. PCG gumampi na sa China. Binangga na din barko ng CCG or China Coast Guard. Gera na. Malaking gulo. So, yun. Grabe. Alam naman nating lahat ano na made in China is so, basta ayaw ko na lang mag-tell. So, yun, bago natin simulan, Boss Balita TV, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Philippine Noisy. So, di na natin ito patatagalin pa. Baka agawin pa ng China. Again, ang title ng video ito, Barko ng China butas, PCG gumanti na sa China. Binangga na din barko ng CCG. Gera na, malaking gulo. So, like, comment, share, subscribe. Start. Iyak ang China sa balitang ito. Pinagtawanan kasi ang barko nila. Butas agad matapos bunggoy ng ating... Ulit. Iyak ang China sa balitang ito. Pinagtawanan kasi ang barko nila. Butas agad matapos bunggoy ng ating barko. Naku. Ayon sa nakalap nating impormasyon, literal lang pagka made in China. Walang tibay mga Coast Guard nyo, Chino. Grabe, no? Kita nyo yan, men? Nabutas, men. Pati barko nila, men, ampaw. Diba? Ampaw na ampaw, eh. Grabe. I can't imagine na pati China tinitipid nila yung ano nila, men. Tignan nyo naman kasi yung nabangga. Butas agad. Wala man lang katibay-tibay, Chino. Samantalang yung barkong bigay sa PCG ng Dapan, ilang beses nyo mang mabangga. Walang kasira-sira. Ano pa kaya kung kanyon namin sa inyong tumama? Di mas malala. When BRP Capital was really doing all possible actions to outmaneuver. Diba, tayo pa mismo yung nag-i-initiate na maglagay ng foam, diba? Kasi sila, yan yung favorite nila eh, na mabangga talaga sila. Magkaroon tayo ng kiskisan. Wala, hindi sila, kasi kung ayaw nila ng gulumin, hindi sila haharang dyan eh. Mag-e-effort din sila na tatabi or, ayaw, hindi makipagbanggaan, di ba? Pero wala, yan yung gusto nila. The Chinese Coast Guard vessel, we even accidentally collided with China Coast Guard 103. So, on our part, wala namang masyadong naging significant damage to the seaworthiness of BRP Tabla. We still have to consider itong collision regulation, and we also have to also prevent the possibility of escalating the tension if ever we would intentionally collide or rout a Chinese maritime militia or a Chinese Coast Guard na nakaharang sa atin. Samantala, nagsalita na rin sa wakas dito sa China si dating Pangulong Duterte na hindi totoo ang sinasabi ni dating Supreme Court Justice Carpio siya nagbenta. Ang gulo-gulo talaga nila, no? Kasi, yun nga, nabuking, itinanggi, umamin, itinanggi. So, tayo lang talaga yung ginugulo nito, men. Taliwas sa sinasabi niyang BRP Sierra Madre. Pero ano itong status kung sinasabi niya bigla? Maraming nabigla. Always America. Ito na. That was the last speech of Marcos, Justice Carpio. Sabihin ko sa iyo, if China would decide to erect a naval base there in the island nearest us, can you stop it? Anong yung Supreme Court ruling mo dyan? Hindi nga natin kayang stop, ano. Kaya nga humahanap tayo ng kasangga, di ba? Yan, Tama ba yung narinig ko? idiot. It cannot stop a war. We can't stop nga. From the word na we cannot stop. Kaya nga, kailangan natin ng kasangga, di ba? Kung sasabihin nyo naman na ano ba, tawag dyan, kaibiganin yung China. Mahirap kaibiganan ng China, men, kasi meron nga silang kondisyones or hinihingi sa atin, di ba? Which is, yung hinihingi nila, sobrang napakalaking bagay para sa bansa natin. Napaka-importante para sa Pilipinas, men. Sobrang laking mawawala sa Pilipinas kapag napasa kamay nila yan. Top play. Hindi nadadala ito sa salita. Yan ang totoo. Madali kasi ito sila magsabi that we should insist. And if China would say no, you cannot insist. What can you do? Kaya nga naghahanap tayo ng kalyado eh.
Justice Carpio, I'm sure. Pero buwelta ng dating Supreme Court kay dating Pangulong Duterte, nilaglag na siya ng China. Dapat na siyang ipaaresto sa korte. Tinuro na siya mismong kausap ng ministro ng China. Doon siya magpaliwanag sa korte. Nilalaglag na siya ng China. Sabi niya, wala raw ako doon. Wala ako doon eh. Pero sinabi ng China, may gentleman's agreement. Sabi ni Duterte, former President Duterte, sabi niya, I never entered into a gentleman's agreement over a Yumin Shoal. Sabi naman ng China ngayon, spokesperson ng Si Mao Ning. foreign minister ng China, there is a gentleman's agreement between Duterte and China over a Yumin Shoal. Yun yung kinapangit doon kasi pinanghiwakan ng mga inchik. Sino nagsisinungaling sa kanila? Who is Baka lying silang dalawa. and who is not telling the truth? Yun ang question ngayon. Pero ayon mismo sa Pangulo, plano niyang pagpaliwanagin dito ang China. Sino ba totoong kausap nyo dito? Bakit ito ni Duterte nagawa? Ano bang plano niya dito? We are waiting for Ambassador Wang to come back from Beijing na Malaysia, and I asked to see him. Baka siguro sa pagbalik na. At ipaliwanag niya, ano ba, sino bang kausap mo? Sino ba talagang kausap mo? Anong pinag-usapan ninyo? Anong pinag-agrihan ninyo? Was this an official thing? Dito talaga mas nasaktan yung presidente natin, min, kasi yun nga, parang especially ngayon, nasa time niya na, 'di ba? Tapos malaman-laman niya na may mga ganyan palang nangyayari on past administration. Of course, mag-iinit talaga yung dugo niya, 'di ba? Was it a personal thing? Ano ba ito? Dahil wala kaming record. Kahit saan ka tumingin, walang record. So, sikretong ginawa lahat ito. Bakit nila ginawa? Kung gagawin man nila, ba't pa nila ginawang sikreto? Nakakapagtaka nga eh. Kaya it's not a good situation. I am horrified by the idea that we have compromised through a secret agreement the territory, the sovereignty, and the sovereign rights of the Philippines. There is no documentation, there is no record, there is no... We were not briefed. When I came Nagigili. I'm horrified. into office, walang nagsabi sa amin na mayroong ganong usapan. So, we're trying to really, up to now, because from the former administration, iba-ibang sagot Tama. eh. Sabi ng isang opisyal dating government official under the previous administration, there's no such agreement. Sabi naman ng isa, no, there is, and we should honor it. Sabi naman ng iba, maganda yan. Sabi ng iba, hindi maganda. Parang ginugulo lang tayo eh. Parang I think tactic din nila yan para malito tayong mga tao ba na hindi, sabihin mo na mayroong agreement. Tapos isa naman, sabihin mo na wala. Tapos doon ako mag-agree sa wala. So parang malilito ka talaga ba? Or siguro inuubos lang talaga yung time mo, ano? Hindi pa namin alam kung ano ba talaga yung agreement na yan. But, kung ang sinasabi sa agreement na yan na kailangan tayong magpermiso sa ibang bansa para gumalaw sa ating sariling teritoryo, ay mahirap sigurong sundan yung ganyang klaseng agreement. Ngayon, ikaw, Mahirap sundan yung ganyang agreement. Wala na. bilang Pilipino, ano ang masasabi mo at reaksyon sa balitang ito? Mag-iwan ka ng komento sa ibaba Nako. at atin pong babasahin isa-isa. Nako. So ayan, Boss Balita TV, subscribe yan guys. Original video link in the description box below. Bisitahin nyo rin mga videos niya kung gusto nyo maging updated sa mga balita patungkol sa mga ganito WPS issues. Tapos syempre, bago nyo iwan yung channel natin, huwag nyo na rin kalimutan supportan yung YouTube channel natin, Pilipinoise. So kita nyo naman yun guys. Grabe, sobrang talaga desidido talaga yung Pangulong Marcos natin. Hindi. Ano yung mga agreement nyo dyan? Kasi kapag malalaman ko na about nga dyan sa mabibigyan sila ng permiso to access in our territory, no. There's a big no. Hindi nila pwedeng gawin yan. Pilipinas to men. So I think siguro nung time ng past administration, meron silang napagkasunduan. Tapos ngayon na parang siguro napahiya na sila kasi, uy, ano yung mga pinagsasabi mo dati? Bakit ganito yung second president? Or baka nga na tawag dyan, na-trick din yung mga Chinese doon ba na okay na yan. Bale, yung China naman, ang bilis namang maniwala. Parang uto-uto lang din na okay na to ha? Basta kapag okay na to. Ngayon, nagkataon yung next president, malakas yung paninindigan, pro-Filipino yung galawan.
So, nagkakaroon talaga ng problema dito yung past and new administrations. Ano? Tapos yun nga, isa sa nakakatawa dito ay yung barko nga nila, no? Nabutas, men. Sobrang smooth lang naman yun, men, pero nabutas agad. Grabe. Pati barko nila, it's so very, very, very clear na ampaw talaga, men. Ewan ko bakit sarili nilang mga barko tinitipid nila, no? Kala ko produkto lang nila yung mga tinitipid nila, yung mga made in China products, but also these pala mga barko nila. So, ba't naman ganon? Well, a good thing na rin naman yun kung ganon talaga para kung sakaling dumating yung araw na mag-anuhan, okay lang. May laban-laban tayo or at least meron sila mga weak spots ba. So, yun lang naman guys. Kayo ano masasabi nyo dito? Comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, Boss Balita TV Filipino Easy. So, like, comment, share, subscribe.